Parang yung message natin this morning ay part 2, no? Part 2 na message last Sunday. No? Nung nakaraang linggo, we talk about teamwork in serving the Lord. Ngayon naman, pinapakita naman dito ni Paul yung kanyang servanthood. Kanyang pagiging servant. Nakaraan, pinopromote niya, no? Makita natin pinopromote niya na the church should work together sa growth ng church. Pero dito naman, pinapakita yung kanyang servanthood. Kaya ang topic natin is grace-driven service. Kahit palagi natin naririnig o sinasabi lagi, ministry is not a competition. Ang gawain ng Panginoon, hindi siya paligsahan. Pero hindi pa rin maiwasan na minsan may naglilingkod para may patunayan sa sarili at may patunayan sa iba. O kaya, naririnig din natin na minsan, church is like an entertainment. Kasi nga, nauso yung mga mall church, cinema church, no? Yung cinema ginagawa worship place. Kaya tuloy, ang dating, church is like an entertainment. At may mga church na pag pumasok kayo, parang talagang nasa ASAP o SOP. Ano ba yun? Showtime yan. Ina-entertain ng mga tao. And that should not be. Hindi dapat ganoon ang church. Ang original na tradition ng church sa pagsamba, actually, wala pang ganito noon. No? Sa isang bahay lang, sa bahay nagkakatipon, walang entablado, walang pulpito, walang anuman, kundi sumasamba lang sa ating Panginoon. Pero, ito na yung nakasanayan natin ngayon. So, kailangan ingatan natin na hindi siya mawala sa kanyang original na intention. Okay? So, ano bang uri ng paglilingkod ang nais ng Panginoong Jesus na ating gawin? Paano ba tayo dapat maglingkod? At ito yung sinabi nga sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 9. Kung nakaraan, para nag-start tayo sa verse 6, no? Pero let's start sa unang talata. Okay? So let's read together. Samahan niyo ako. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinangaral ko sa inyo yung mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, hindi ba patunay ito na makamundo pa rin kayo at nabuhay ayon sa laman? Kapag sinasabi nyo kay Pablo ako o kay Apollos ako, hindi ba para kayo mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Bakit? Sino ba si Apollos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo at ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawain binigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos na siyang nagpapatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Verse 8. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Ang bawat isa-isa nila ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. In the last verse, kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga magagawa ng Diyos.
at kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Tulad din kayo sa isang gusali na kanya itinayo. Okay? So, sa sermon story, this morning, no, hindi si Pablo o si Apollos ang may problema tungkol sa spirit of competition. Ang may problema, yung mismong mga taga-Corinto, yung mga miyembro, no? Kasi nga, sabi doon sa isang talata, di ba, nabanggit, kami ni Apollos, yung last verse, no? Kami ni Apollos ay nagtutulungan. So, walang problema kay Paul and Apollos. No? They are team players. No? Team players. Masarap, maganda sa church na mga manggagawa, mga lingkod, mga miyembro, nagtutulungan. At nakita nyo naman last Sunday, no? Bawat isa may bahagi. Kaya naging matagumpay yung gawain natin. Ha? At maybe next time, hindi na kaya ng Jollibee ang ating bilang. At hanap na rin tayo ng mas malaking lugar. Ano? Hindi na prayer natin na makabili tayo ng malaking lugar. No? Ako desire ko 1,000 square meters. Pero kung 500 lang kaya natin. Pero malaking lugar. Kasi ang gawain ay talagang palaki. Lalo na kung ang mga miyembro ay sama-samang naglilingkod. Katulad ni Apollos at ni Pablo. Okay? So hindi sa kanila ang problema. Ang problema sa mga miyembro ng Corinto. Sa totoo lang, maganda nga ang ministry teamwork ni Paul and Apollos, no? Maganda ka lang ministry teamwork. Hindi katulad nung nasa picture natin, no? Sa picture natin, di ba? Una-unahan, no? Paligsahan. So, hindi ganyan ang kanilang gawain, no? Bakit? Because they recognize each other's strength, no? Yung kanilang gifts, kanilang skills, yung kanilang talents, no? Ang tingin nila sa bawat isa ay fellow workers. Hindi kakompetensya. Fellow workers. Okay? Sabi mo sa katabi mo, magkakampi tayo. Tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa mata. Magkakampi tayo. Yan. Hindi magkalaban. Magkakampi. Like Paul and Apollos. Sabi dun sa verse 6, di ba? Yun ang makikita natin. Sabi ganon, ako nagtanim. Okay? Sabi ni Paul, ako nagtanim. Ibig sabihin, ang gift niya is evangelism. Ang gift niya, pioneering. May mga pastor na magaling sa pulpit pero mahina sa church planting. Ganon. Magaling magturo pero hindi siya evangelist. Pero si Paul is evangelist. Paul is a missionary. Kaya nga siya apostle eh. Apostle means missionary. Sent out. Yan ibig sabihin ng apostolos. Isinugo. Okay? Apostolos ay isinugo. Kaya hindi rin masamang sabihin if you are apostle, if you're doing pioneering work. Okay? So, yun ang kanyang gift. Pero ang gift naman ni Apollos is discipleship. Nurturing and teaching. Yan naman ang kanyang gift. Yan ang kanyang kalakasan. Okay? So, walang paligsahan. Ibabahagi ni Paul, ibabahagi ni Apollos. Walang problema ron. No? Kasi kasangkapan lang sila. Dahil ang totoong nagpapalago, walang iba kundi ang Diyos. Can you say amen to that? So, maglingkod tayo, no? May kasamang iba dahil kailangan natin ng bawat isa. Kaya may issue talaga ay yung ilang church members sa Corinto na hindi pa matured sa kanilang spiritual life. No? Mga baby Christian. Maybe matagal na rin, pero kaya lang may tatawag tayong mga carnal Christian. Okay? So, namuhay pa ayon sa laman. Sabi sa verse 1 at sa mga sumusunod, let's read together. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos,
kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, mananampalataya na sila, pero hindi lagi nilang hinihingi ang gabay ng banal na Espiritu. Na? They're not Spirit-led. Okay? Kaya mahalaga sa buhay Kristiyano na dinidesire natin to be always filled by the Spirit. Okay? And then verse 2, sabi gano'n, ang mga ipinangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral at kahit ngayon hindi pa nyo ito kayang unawain. At yung pangatlong talata, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, hindi ba patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Actually, ito yung church na pinundar ni Pablo na meron siyang malaking problema na parang halimbawa sa City of Hope, no, we have Bañadero, we have Canlubang, meron tayong Dasmariñas, may Gentry, may Naik, may Marikina, may Lipa, may roon sa Soy, sa Sodon. Pero pag tinanong mo, Pastor, which of those churches ang parang Corinto? Yung problematic. Kasi pwede ko sasabihin sa inyo. Sa akin na lang yun. Pero may ganun talaga. May church na ang paglago hindi ganun kabilis. Hindi talagang may struggle because members are ang tawag ni Pablo doon, unspiritual. Hindi pa spiritual. Okay? Hindi pa ganun kalalim sa kanilang spiritual life. Okay? Bakit? Ano ba background ng majority ng mga church members sa Corinto? Ano ba ang background? Tingnan natin ito. Yan. Sabi ganon, mayroong humigit kumulang na 26 na shrine or dambana at templo o temple sa Corinto noong first century. Kaya sanay silang mamili ng sasambahan. No? Ang Corinth is a port, no? A seaport. And of course, pag ganon, melting pot siya. Na pag melting pot, parang Singapore. Have you been? Ay, iba nakapunta sa Singapore. Tatlong major religions meron doon. Buddhism, bali apat na. Buddhism, Hinduism, Muslim, at Christian. Pero, hindi naman nag-aaway-aaway yung mga magandang ang environment sa Singapore. Kahit magkakaiba ng mga religions. At madali mo hulaan no? Madali mo hulaan. Pag mukhang Indian, Hindu, kapag mukhang katulad natin, Malay, karamihan Muslim, kapag mga Singkit, karamihan Buddhist. Pero sa Christian naman, sa church, merong mga Indian, halo-halo. Sa Christian church, halo-halo. Pero parang ganyan, dahil isa siyang maunlad na lugar, so, winelcome din yung iba-ibang mga paniniwala. Dito ang nabanggit lang ay templo ni Apollo, saka templo ni Octavia. Pero marami pa mga shrines and temples in Corinth. So, nasanay sila. That's the worldview. Yun yung worldview ng mga tao. Saan mo gusto sumimba? Ay, gusto ko doon kay Octavia. Ay, ikaw saan? Doon kay Apollo. So, sanay yung mga tao na gano'n. Hanggang sa maging member sila ng church with the same worldview. No? Parehas na pag-iisip na kung anong gusto mo, saan ka gusto mo, doon ako. Something like that. So, yun yung talagang mahirap kila Pablo na mabago. No? Yung panlabas na kultura, madali mabago. Pero yung imprinted na sa'yo, no? As a person, yun yung talagang malaking struggle doon. Kaya,
Yun ang background ng mga miyembro ng mga taga-Korinto. Ngayon, ang question, paano tinugon ni Paul ang ganitong attitude ng mga taga-Corinth? Paano niya ito hinarap? Okay? Ayon sa mga Bible scholars, marahil mayroong 4 hanggang 5 sulat si Pablo sa Korinto. Ang nababasa lang natin sa New Testament ay 2 lang. Tama na? 1st and 2nd Corinthians. Pero, kung makikita pa sa iba, baka abot ng hanggang 5. No? Hanggang 5th Corinthians. No? Hindi lang 2nd, hanggang 5th. Okay. Tingnan natin ito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 sa New Living Translation. Basahin natin ang sabay-sabay. I wrote to you in my earlier letter not to associate with sexually immoral people. No? Ibig sabihin, meron na una, yan yung tatapag na lost letter of Paul to the Corinth or to the Corinthians. Kaya ito yung 1 Corinthians, at sa 1 Corinthians, meron siya sinasabing earlier letter, meron pang 1 Corinthians sa 1 Corinthians. Meron pang nauna. Nasa akin naunang sulat. Kumbaga, nakipagsulatan siya sa mga taga-Korinto. Okay? Parang kapag merong kaka-argumento, mahaba ang litanya ng chat niya na. Tama na. Di ba? Yun, sa mga mag-asawa, may mag-asawa, pag ano lang yun, sweet pa, kumain ka na ba? No, ulam mo. Yan, yan. Pero pag may pinag-aawayan, nako, haba. Haba ng linya ng chat. Okay? Parang ganito kay Paul. Marami siyang sulat. Maraming palitan ng sulat sa Korinto. Dahil may issue na dapat isettle, no? Sumulat din kay Paul ang mga taga-Korinto, no? Response nila. Kaya may palitan talaga ng sulat si Paul at yung mga taga-Korinto. Ito sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1a. Okay, sige nga po, samahan niyo ako sa pagbasa. Ngayon, ito naman ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin. So, palitan sila ng sulat. Kung nauso na ang cellphone noon, parang text lang sila. Palitan sila. Meron silang palitan ng sulat. Noon, bago makarating ang sulat, matagal, di ba? Kasi, kung si Pablo ay sumulat sa Efeso, sayang hindi ko nailagay yung mapa, ang forma niya, from Philippi, yun ay Macedonia, baba siya ng Akaya, at nandun yung Corinth. Pag pupunta ka ng Efeso, sasakay ka ng barko, papaganoon, papuntang Turkey. Paganoon. Nandito yung Efeso. So yung palitan nila ng sulat, dinadala by sea, no? Dumadaan sa dagat, kaya matagal. Matagal lang palitan nila ng sulat. Okay? So, pagkagaling niya ng Korinto, na-plant yung church, punta siya ng Efeso, may mga issue, sulat siya sa Efeso, pagkatapos, later on, pinadala si Apollos. Okay? Di ba sa Efeso, tinuruan ni Priscilla si Apollos, at si Apollos bumalik ng Korinto. Okay? Tinugon ni Paul, ang issue ng mga taga-Korinto, o ng mga taga-Korinto, in a humble spirit, no? Kahit pa meron siyang pwedeng ipagmalaki, no? Kahit meron siyang pwedeng ipagmalaki, pero Paul deals this issue with humility, no? May kumbabaan, no? With humility. Okay? So, sa 1 Corinthians 3:5, ito mabasa natin. Sabi nga ni Pablo, sino ba si Apollos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Sabi niya, sino ba kami? Kami ay mga likod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo at, yan, ito yung maganda yung sinabi niya. At ang bawat isa sa amin
ay gumagawa lamang, hindi dahil mahusay kami, hindi dahil may degree kami, hindi dahil mayaman kami, hindi dahil sa anumang pwede namin ipagmalaki, kundi dahil sa ibinigay lamang sa amin ng Panginoon. Can you say amen to that? Amen. Pag maglilingkod tayo sa Lord, lagi natin isipin, yung ating ipinaglilingkod natin sa Kanya, hindi galing sa atin, kundi ibinigay lang din sa atin. The spiritual gift that we have, di ba? Kaya nga gift, galing yan sa Panginoon. Okay? Galing sa Kanya. At hindi natin pwedeng ipagmalaki. Hindi natin pwedeng ipagmayabang. At yun ang sinabi ni Pablo. Hindi kami pwedeng magyabang. Sabi niya doon, tingnan natin, himay-himayin natin. Kasi nabanggit dito lingkod, tapos nabanggit dito ay binigay sa amin. Okay, sige, next slide. Yan, tingnan natin. Lingkod means diakonos. Naglilingkod sa kapakanan ng iba. O utusan lamang. Sabi ni Pablo, ako'y utusan lamang. Yung diakonos, literally, ibig sabihin, table waiter. Yung naghihintay sa lamesa at uutusan mo. Di ba? Ganun, no? Tissue, please. Water, please. Pagtapos ka na kumain, bill out, please. Okay, minsan, hindi ka pa kumakain. Marumi yung table, papalinis mo, no? Papakilinis po. Yun ang kalagayan ni Paul. Utusan. Okay, sabi niya kami, utusan lang. Tapos, at yung pangalawa, sabi niya, pinagkatiwalaan lang, hindi na rapat, pero binigyan ng opportunity para maglingkod, no? Ang tawag natin doon, serving by grace. Napaglilingkod dahil sa biyaya ng Panginoon. Can you say amen to that? Kaya nga, dapat check lang yan sarili pag maglilingkod. Especially, pastor, no? Mahalaga sa pastor na chinecheck ang kanyang puso bago siya maglingkod. May mga prayer ako na extreme, no? Sabi, Lord, pag hindi ka ang maluwalhati, hayaan mo lang ako nakaupo. Okay, paralyze mo na ako. Kasi hindi naman ikaw itataas. So, i-paralyze mo na lang ako. Pero hanggang may lakas, ito naman sabi ko, hanggang may lakas, may kakayahan, gagamitin pa rin para sa paglilingkod sa Kanya. Okay? Bakit? Because we are serving by grace. Sa biyaya lang tayo nakapaglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, kahit mataas ang pinag-aralan ni Paul, no, hindi niya ito pinagyayabang. Hindi niya sinabi na, alam niyo, meron akong Master of Divinity under Gamaliel. Kaya dapat, mataas din pagturing niyo sa amin. No? May mga, di ba? Ako nahihiya rin, di ba? Mga kapwa ko manggagawa na pag naalala ko tuloy nung may kinasal ako sa ito lang nakaraan, sa Abra de Ilog. Yung babae, mananampalataya, yung lalaki, hindi. So, di ba, sa umpisa yung i-declare mo na gusto mong pakasalan yung babae. Ikaw, gusto mo bang maging asawa, maging kabiyak, sige na, blah, 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 blah. Sagot siya, opo, kuya. Sabi ka naman, pwede rin. Pwede rin kuya. Kasi may mga kapwa ko manggagawa na pag hindi tinawag na pastor, hindi tinawag na reverend, hindi tinawag na bishop, hindi tinawag na matataas na pangana at titulo, nagtatampo. Sana hindi. Hello? We're just serving by grace. Amen po ba? Naglilingkod lang tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, Acts 22 verse 3. And let's read together. Tingnan niyo yung testimony ni Paul about his education. Hindi niya ito pinagyabang. Testimony lang to. Okay? 1, 2, ready, begin. Then Paul said, I am a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia, and I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel,
As a student, I was carefully trained in our Jewish laws and customs. I became very zealous to honor God in everything I did, just like all of you today. Ha? Sabi niya, yung kulay dilaw, I was brought up here in Jerusalem. No? City person ako, hindi ako probinsyano. Yeah. And then, mataas ang aking education. Si Gamaliel, ang aking professor, ang aking mentor. Eh, that's part of his testimony sa Acts 22. Pero nung sumulat siya in Philippians chapter 3 verse 8, tingnan ninyo. Let's read together. Sabay-sabay. Yes, all the things I once thought were so important are gone from my life compared to the high privilege of knowing Christ Jesus as my master, person. Everything I once thought I had going for me is insignificant, though I dumped it all in the trust so that I could embrace. Sabi niya, nung makilala ko si Kristo, at gusto ko lang makilala pa ng gusto, lahat ng aking ipinagmamalaki, sabi niya, tae lang siya. Dumi lang siya ng aso. Walang halaga. Sabi po, walang halaga. Okay? So humble. So humble. Napaka babang loob, ni Paul. Sa isang pagkakataon, nag-testify siya tungkol sa mataas niyang pinag-aralan, pero sa isang sulat ay sinabi niya naman ito ay basura lamang. Yun ay basura lamang. Hindi pinagyabang ni Paul ang kanyang napakataas na pinag-aralan sa mga taga-Korinto. Bagkus, siya ay, sabi niya, siya ay utusan lamang at siya ay nabigyan lang ng pagkakataon. Kaya nga sabi niya in verse 6 and 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit Diyos ang siyang nagpapatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang pinakamahalaga. We say amen to that. Amen. Diyos ang pinakamahalaga. Sa Seat of Hope, Kanlubang, walang sino man dito ang VIP. God. God is. Amen. Siya ang pinakamahalaga. Pupunta tayo, maglilingkod tayo. May bahagi o wala tayong bahagi, laging mitiin, ibigay ang papuri, ang parangal sa ating Diyos lang. Amen. So, napakahalagang ilagay yun sa ating puso. Itong tugon ni Paul sa mga taga-Korinto para maiwasan na yung galing ng tao ang ma-highlight, kundi ang kadakilaan ng ating Diyos. God to be glorified. 1 Corinthians chapter 3, doon sa bandang huli na ng unang Korinto, ito ang mabasa natin, 19 to 23. Sige nga po, samahan niyo ako sa pagbasa. Sapagkat ang karunungan ng mundo ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Ayon nga sa kasulatan, hinuhuli ng Diyos ang marunong sa kanilang katusuhan. At ang alam ng Diyos na ang mga pangatwiran ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang sinuman, sapagkat lahat ay ibigay ng Diyos sa inyo para sa inyo ikabubuti. Ako, si Apollos at si Pablo, kaming lahat ay inyo. Pedro, maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo naman ay kay Kristo, at si Kristo naman ay sa Diyos. Anong kayamanan natin? Si Kristo. Anong kayamanan natin? Si Kristo. Ano yung pagmamayabang natin? Si Kristo. Sino yung pagmamayabang natin? Si Kristo. You say amen to that. Amen. Sa iglesyang ito, walang ibang matataas, walang ibang madadakila, walang ibang ipagyayabang sa ibang maliban kay Kristo.
Tayo natin ngayon. Aming dakilang Diyos. Papasalamat ko. Sa biyayang bigay mo sa amin para kami makapaglingkod sa inyo. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kaloob ng Espiritu. Salamat sa talento. Salamat sa aming mga skills that we can use to glorify your name. At yun po kami panalangin para sa aming iglesia nito. Ang City of Hope Calua, magpapatuloy na maglilingkod sa inyo na walang iba, bibigyan ng luwalhati, bibigyan ng parangal, bibigyan ng pagsamba, kundi kayo lamang aming Diyos. So sa ito, Panginoon, kami dumadalangin patuloy para sa mas malaki, mas conducive, Lord, na place para sa ministry ng COH Candupa. Panginoon, salamat sa mga ginamit mo sa pagkakataong ito, mga ginagamit mo, Panginoon. Thank you for their generosity. I-reward mo sila, Lord. Patuloy mo silang pagpalain. At sa mga gagamitin mo pa, Panginoon, makakausapin mo para mag-invest sa iyong karya. Ngayon pa naman nagpapasalamat na kami, Panginoon. Thank you, Lord. Because you are our great provider. Salamat po, Panginoon. Idadalangin ang mga kapatiran, ang mga leaders ng City of Hope Candupa, mga workers, mga miyembro, patuloy pagpailalim sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at matagpuan ang iyong perfect will, purpose for this church. Salamat po, Panginoon. Nadalayan din ang kagalingan sa mga may karamdaman. Nadalayan din ang pagtugod mo sa mga nangangailangan. Nadalayan din ang mga kapatid sa ibang bansa. Sa Greece, Australia, sa Hong Kong, sa Singapore, at sa ibang pang dako. Sa Diego Garcia, sa Canada, sa US. Naranasan nila yung pagsama, pag-iingat, pag-aaliw sa panahon ng kalbayan. And Lord, ikaw mo yung mayamang paspas petition sa akin sa umaga ito. Dalawa, palagi kami pakapuspusin ang Banal na Espiritu. Ipagkakaloob lahat ng pagpapala na kailangan namin sa mga mag-aaral, magtatrabaho, nagre-negosyo, nag-aaruga sa kanilang mga bahay. Maghari ang iyong kapayapaan, maghari ang iyong kagalaman, maranasan ang iyong kalapitan at pabor sa amin, Panginoon. Ibabalik lang lahat ang papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.
The year 2020 became one of the most difficult seasons in the world. The pandemic brought fear, uncertainty, and isolation to many people. Churches temporarily stopped gathering physically, and communities were separated from one another. But even during this difficult season, God continued to move and prepare a new beginning. After the lockdown restrictions were lifted in June 2020, City of Hope Christian Church Canlubang officially began at the Vite residence. The church members faithfully gathered together every week to worship, pray, and encourage one another during a time when many people were searching for peace and direction. Because the church had already outgrown the Vite residence, God opened another opportunity for the ministry. In May 8, 2022, City of Hope Canlubang transferred to a rented KTV bar where the congregation continued to gather and worship for the next 2 years. What was once a place for entertainment became a place where the name of Jesus Christ was lifted high. Through worship services, Bible studies, prayer meetings, and fellowship gatherings, the church continued to grow stronger in faith and unity. During those 2 years, the ministry expanded even more. The church became a home for many people who were seeking spiritual growth, encouragement, and restoration. As the congregation continued to increase, the church once again needed a bigger place for worship and ministry. In February 2024, God faithfully provided another home for the church through a commercial space located along the main road in Palau. The new location became more accessible to the community and allowed the church to continue reaching more people with the gospel. Up to this day, City of Hope Canlubang continues to hold its worship services and ministry in this place. As we watch this video together, we celebrate the 6th anniversary of God's faithfulness to City of Hope Canlubang. From a small gathering at the Vite residence to a rented KTV bar, and now to its current home in Palau commercial space, every step to this journey has been guided by God's grace and provision. Every challenge became an opportunity for growth, and every new place became a testimony of God's unfailing faithfulness. As the church continues to move forward, our mission and vision remain the same. Mission: exalting Jesus through multiplying communities of missional disciples. Vision: a community of faith formed and sent by God, devoted to honor and serve Him through multiplying communities of missional disciples in every strategic area. We proclaim and demonstrate Christ's message of compassion and love to the lost and needy. Today, the church is prayerfully raising funds to purchase a bigger lot in a bigger location where a larger church building can be constructed. The vision is not only about having a bigger structure, but about creating more space to welcome people, serve families, disciple believers, and reach a bigger community with the gospel of Jesus Christ. The story of City of Hope Canlubang continues, and we believe that the best is yet to come. Happy 6th anniversary, City of Hope Canlubang. Together we grow, together we go. Happy anniversary, City of Hope Canlubang!
6th-year anniversary, City of Hope, Canlubang. Let us continue to thrive for the glory of God until Jesus comes again. Happy 6th-year anniversary, City of Hope, Canlubang. Happy anniversary, City of Hope, Panlubang. Ayan, salamat po sa lahat ng prayers. Mabuhay po tayong lahat. God bless us. Happy 6th anniversary, COH Canlubang. God bless you. We love you. Love you. Hello po. Happy anniversary po sa City of Hope. Thank you po sa pagsama sa amin lagi ng wife ko at ako sa prayer. Special thank you rin po kay Pastor Ferdy at Ate Joy. Thank you po dahil kahit malayo kami, hindi niyo po kami nakakalimutan isama sa prayers. Salamat po ulit. Happy anniversary po. Happy anniversary, City of Hope, Canlubang. May God continue to bless you with love, unity, and wisdom and growth as you faithfully serve Him. Praying for more souls to be touched and lives to be changed through your ministry. To God be all the glory. Happy anniversary! Happy